Ako si Sofia. 27 taong gulang na ako at hinding-hindi ko makakalimutan ang amoy ng Biyernes ng gabi na yon. Ito ay pinaghalong amoy ng mamahaling beeswax candles, inihaw na itik at ang malagkit na init ng gabi sa aming eksklusibong subdivision sa Makati na tumatagos sa mga lumang bintana. Iyon ang amoy ng pera. Sa particular, amoy iyon ng pera ko na sinusunog para panatilihin ang isang ilusyon na dapat sanay namatay na walang taon ang nakararaan. Nakaupo kami sa mahabang mahogany dining table, isang muebles na mas mahal pa kaysa sa una kong kotse. Ang aking ama, si Don Ricardo, ay nakaupo sa kabisera. Umiikot-ikot ang laman ng baso ng red wine na nagkakahalaga ng 10,000 piso bawat bote. Mukha siyang kagalang-galang na patriarka na may pilak na buhok na suklay at suot na barong na puting-puti. Sa kanan niya ay ang aking ina, si Doña Deborah, na nakangiti ng pilit. Ang niting ginagamit niya kapag ang usapan ay tungkol sa mga bagay na hindi niya naiintindihan, pero alam niyang mahal ang presyo. At naroon ang mga bida ng palabas. Ang kuya kong si Miguel, 31 anyos, na naglalabas ng kumpiyansa ng isang taong hindi pa nakakaranas ng totoong problema sa buhay. Katabi niya si Tiffany, ang 26 na anyos kong hipag. Nagniningning ang mukha niya, literal, dahil sa facial treatment na ipina-charge niya sa family account kaninang umaga na nagkakahalaga ng 20,000 piso. Panay ang pindot niya sa cellphone. Hindi pinapansin ang pagkain, siguradong nagpo-post ng litrato ng aming hapagkainan sa libu-libu niyang followers na may caption tungkol sa blessed life at tradisyon ng pamilya. Ako naman ay nakaupo sa dulo ng mesa, sa pwestong karaniwang nakalaan para sa mga bisita o mga bata. Hindi ako bata at hindi rin ako bisita, pero parang ganun na rin ang turing nila. Ako ang tahimik na makina na nagpapatakbo sa barkong ito. Ang invisible na mekaniko na puno ng grasa habang sila ay sumasayaw sa deck. Kakasara ko lang ng isang deal kaninang hapon na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso para sa kumpanya ko, ang Aegis Dynamics. Pero walang nakakaalam yan dito. Para sa kanila, ako lang si Sofia, ang tahimik na anak na may boring na trabaho sa IT support at taga-ayos ng wifi kapag nawawalan ng signal. Ang kunat ng itik, reklamo ni Miguel, binabasag ang katahimikan. Hindi siya tumingin kay mama, basta na lang niya ibinagsak ang tinidor sa mamahaling plato. Ginamit mo ba yung bagong convection oven na pinabili ko? Yun may steam injection? Napapitlag si mama na wala sandali ang ngiti niya. Sinubukan ko anak, masyadong komplikado ang mga settings. Akala ko nasunod ko ang manual. Hindi yun komplikado ma, buntong hininga ni Miguel habang umiirap kay Tiffany na hindi man lang tumitingin mula sa screen niya. Teknolohiya lang yan. Sofia, turuan mo nga ulit siya sa mga settings. Nakakahiya na may oven tayong nagkakahalaga ng 250,000 pero hindi man lang tayo makapagluto ng maayos. Tumingala ako mula sa plato ko. Hindi pa ako nakakasubo. Pwede kong tignan mamaya, mahina akong sabi. Pero ang manual ay available din online kung gusto mong i-check, Miguel. Bumisi si Miguel ng mapang asar. Kaya ka nandito, di ba? Tech support. Tumawa si Daddy. Isang malalim na tao na dati ay nagpaparamdam sa akin ng seguridad noong bata pa ako. Ngayon, tunog kompromiso na lang ito. Tama na yan, Miguel. Hayaan mong kumain ang kapatid mo. Mahaba ang linggo niya sa pag-aayos ng kung anuman ang inaayos niya. Printers, servers. Dad, pagdatama ko, kahit alam kong hindi mahalaga sa kanila. Namamahala ako ng network security protocols. Computers! Kumaway lang si Dad na parang nagtataboy ng langaw. Anyway, Miguel, kamusta ang funding round? Kamusta ang mga investors? Umayos ng upo si Miguel, pinalaki ang dibdib. Ito ang paborito niyang paksa. Ang sarili niya. Sigurado na to, Dad.
Tinitignan namin ang pagsasara ng deal sa susunod na linggo. Nasa 4.5 bilyon pesos ang valuation, lagpas sa inaasahan. Kami ang magiging susunod na unicorn sa mundo ng cybersecurity. Uminom ako ng tubig para itago ang aking anyiwi. Alam kong startup niya. Alam ko ang produkto niya. At alam ko ang katotohanan na kung wala ang encryption module na lihim kong isinulat para sa kanya noong 1 taon, ang kanyang revolusyonaryong AI firewall ay wala kundi isang magandang disenyo na bumabalot sa basic na open source code. Napakaganda niyan, iho. Pumalakpak si Mama. Ibig sabihin ba nito ay pwede na nating tignan ulit yung vacation home sa Baguio? Yung may heated driveway? Siyempre, numiti si Miguel. Sa katunayan, namimili na ng mga muebles si Tiffany. Sa wakas ay tumingin si Tiffany. Nagdiningning ang mga mata sa kasakiman. Magiging napakaganda nun. Nakahanap ako ng interior designer mula sa Manila. Mahal siya, pero kailangan mong gumastos para magmukhang mayaman, di ba, Sofia? Nginitian niya ako ng mapanglait. Dapat humingi ka ng tip sa kanya. Yung hoodie na suot mo, nakakaawa. Tinignan ko ang simpleng gray hoodie ko. Cashmere ito at nagkakahalaga ng 30,000 piso. Pero dahil wala itong malaking logo, para kay Tiffany ay basura ito. Komportable ako? Simpleng sagot ko. Ang pagiging komportable ay para sa mga taong sumuko na. Sagot ni Tiffany. Sabay balik sa kanyang telepono. Bumigat ang hangin sa kwarto. Dumadagan sa dibdib ko. 8 taon kong binyayaran ang bahay na ito. Ang alak na yan, ang oven na yan, at ang mga teleponong yan. 8 taon akong naging safety net na tinatapakan lang nila. Sinabi ko sa sarili ko na para ito sa pamilya. Sinabi ko sa sarili ko na mahal ko sila. Pero ngayong gabi, habang pinakikinggan si Miguel na magyabang tungkol sa perang, hindi naman niya kinita. At nakikita si Daddy na umiinom ng alak na hindi niya binili, may kung anong napigtas sa loob ko. Ang dessert ay raspberry coulis na binili ni Mama sa isang bakery sa kabilang bayan. Dahil nag-crave si Tiffany 3 araw na ang nakararaan. Habang kumakain kami, nagbago ang ihip ng hangin. Tumigil sa pagyayabang si Miguel at nagsimulang magmukhang kinakabahan. Pasulyap-sulyap siya kay Tiffany na tumango ng bagya. So, tumikhim si Miguel. May isang maliit na bagay lang tayong kailangang asikasuhin bago ang closing party sa susunod na linggo. Konting housekeeping lang. Naramdaman ko ang babala sa batok ko. Anong klaseng housekeeping? Tanong ko. May kinuha si Miguel sa ilalim ng mesa at naglabas ng isang leather folio. Ibinigay niya ito sa akin sa ibabaw ng puting mantel. Huminto ito sa tabi ng baso ko ng tubig. Mga technical na papeles lang, Sofia. Masyadong mabusisi ang mga investor sa due diligence. Alam mo naman ang mga abogado. Gusto nila ng malinaw na titulo para sa bawat linya ng code. Hindi ko pa hinawakan ng folder. Akala ko ba sabi mo team mo ang nagsulat ng code, Miguel? Kami talaga. Mabilis yung sagot. Pero natatandaan mo yung weekend noong 1 taon nung tinulungan mo ako sa encryption module? Yung core kernel? Dahil hinawakan mo yun, gusto ng mga abogado ng pirma mula sa'yo na nagwe-waive ng anumang claim. Standard na proseso lang. Consultant waiver. Sumabat si Tiffany. Ang boses niya ay tumutulo sa kaplastikan. Formalidad lang yan, Sofia. Pirmahan mo na para makuha na ng kuya mong funding. Huwag ka na maging mahirap kausap. Binuksan ko ang folder. Hindi ito standard consultant waiver. Nagbabasa ako ng legal documents bilang trabaho. Araw-araw akong nakikipag-deal sa mga pating na naka-Amerikana. Hindi ito waiver. Ito ay nakawan. Ang dokumento ay may pamagat na Confirmatory Assignment of Intellectual Property. Agad na nahagip ng mata ko ang Clause 47. Nakasaad dun na ako, ang nakapirma ay naglilipat ng lahat ng karapatan, patents, at future derivatives ng Sentinel Encryption Protocol sa kumpanya ni Miguel
nang walang bawian magpakailanman sa halagang ₱1. Nanlamig ang dugo ko. Ang Sentinel Protocol ay hindi lang basta code na sinulat ko sa isang weekend. Ito ang pundasyon ng sarili kong kumpanya, ang Aegis. Hinayaan kong gamitin ni Miguel ang simpleng bersyon nito dahil kapatid ko siya at desperado siya. Pero hindi ko binigay sa kanya ang pagmamay-ari. Kapag pinirmahan ko ito, hindi lang ako nagbibigay ng module. Ibibigay ko sa kanya ang susi sa trabaho ng buong buhay ko. Ibibigay ko sa kanya ang patent na nagbigay halaga sa kumpanya ko ng bilyon-bilyon. Naglilipat ito ng pagmamay-ari, Miguel. Sabi ko, pinapanatiling matatag ang boses ko. Hindi ito waiver. Sinasabi nito na sa'yo na ang code na sinulat ko. So ano na yun? Bulyaw ni Miguel. Nahulog na ang maskara ng pagiging mabait. Bahagi ito ng platform ko. Ako ang nagtayo ng kumpanya. Ako ang nakipag-meeting. Nag-type ka lang ng ilang linya sa screen. Hindi mo naman ginagamit. Ginagamit ko, sabi ko. Kahit hindi ko ginagamit, akin yun. Hinihiling mo sa akin na ipamigay ang intellectual property na nagkakahalaga ng malaki para sa pisong halaga. Diyos ko, heto na naman tayo. Daing ni Tiffany, binibitawan ng kutsara. Lahat na lang kailangang may kapalit sa'yo. Hindi mo ba pwedeng suportahan ang pamilya mo kahit minsan lang? Suporta? Tumingin ako sa kanya, tapos sa ₱10,000 na bote ng alak, tapos sa mga pader ng bahay na binabayaran ko ang mortgage. Sinusuportahan ko ang pamilyang ito araw-araw. Nagbabayad ka lang ng ilang bills, Sofia. Big deal. Pangungutsi ni Miguel. Magpapasok ako ng ₱4.5 bilyong. Totoong yaman. Hindi yung barya-baryang kinikita mo sa pag-ayos ng servers. Pero hindi ko maiko-close ang deal hanggat hindi mo pinipirmahan yan. Nag-insist ang lead investor dahil nakita nila ang digital signature mo sa metadata. Di sabihin mo sa kanila na ninakaw mo. Kalmado kong sabi. Sabihin mo sa kanila na hindi ikaw ang nagsulat ng core product. Hinampas ni Daddy ang kamay niya sa mesa. Tumalon ang mga kubyertos. Tama na yan, Sofia. Itigil mo na ang pagsabotahe sa kapatid mo. Pinaghirapan niya ito. Wala siyang pinaghirapan ni isa dito, Dad. Sagot ko. Tumaas ang boses ko sa unang pagkakataon. Kinuha niya ang code ko. Kinukuha niya ang papuri niyo. At na yun, gusto niyang kunin ang legal rights ko. Hindi ko pipirmahan yan. Isinara ko ang folder at tinulak pabalik sa kanya. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Tinitigan ni Miguel ang folder. Ang mukha niya ay namumula sa galit. Tumingin siya kay Tiffany na nakatingin sa akin na may purong lason. Tapos tumingin siya pabalik sa akin. Nanlalaki ang mga mata. Hindi mo pipirmahan? Bulong niya. Hindi, sabi ko. Tumayo si Miguel ng napakabilis kaya tumumba ang upuan niya paatras at bumagsak sa hardwood na sahig. Dumukwang siya sa mesa, dinuduro ang mukha ko nang nanginginig niyang daliri. Makinig ka sa akin, ikaw na makasariling bata ka. Sigaw ni Miguel. Tumatalsik ang laway mula sa bibig niya. Ito ang pagkakataon ko. Ito ang kinabukasan ng pamilya. Pipirmahan mo ang papel na yan ngayon din. Dahil kung hindi, humanda ka sa akin. O ano, Miguel? Tanong ko. Tinitignan siya diretso sa mata. Anong gagawin mo? Lumingon-lingon siya, naghahanap ng armas, banta, kahit ano. Tapos bumalik siya sa nag-iisang power dynamic na naiintindihan niya. Yung mula sa pagkabata namin. Grounded ka, sigaw niya. Grounded ka hanggat hindi ka humihingi ng tawad sa hipag mo at pinipirmahan ang papel na yan. Hindi ka aalis ng bahay na ito. Hindi ka pupunta kahit saan. Uupo ka sa kwarto mo at mag-isip tungkol sa kung gaano ka ka-selfish hanggang sa handa ka ng gawin ang tama. Tinitigan ko siya. 27 taong gulang na ako. CEO ako ng isang multinational corporation. May ari-arian ako sa 3 bansa. At ang 31 anyos kong kapatid ay ginaground ako. Naghintay ako na pumagit na ang mga magulang ko. Naghintay ako na sabihin ni Daddy kay Miguel na umupo at huwag maging katawa-tawa.
Naghintay ako na sabihin ni Mama na hindi mo pwedeng i-ground ang isang babaeng nasa hustong gulang na nagbabayad para sa bubong sa ulo niya. Sa halip, nagsimulang tumawa si Daddy. Hindi ito tawa ng kaba. Tawa ito ng pangungutya. Narinig mo ang kuya mo, Sofia? Sabi ni Dad. Pinupunasan ang luha sa mata. Pumunta ka sa kwarto mo. Baka ang kaunting time out ay magturo sa'yo ng respeto. Masyado nang lumalaki ang ulo mo nitong mga nakaraang araw. Oo nga, tumango si Mama. Humihigop ng alak. Pirmahan mo na lang ang papel, anak. Huwag mong sirain ang weekend. Gawin mo ang sinasabi sa'yo. Numisi si Tiffany. Pinulot ulit ang kutsara niya. Siguro dapat nating kunin din ang cellphone niya, Miguel. Tulad ng ginagawa natin sa mga bata. Iyon ang sandali. Iyon ang eksaktong segundo na napigtas ang pisik. Sa loob ng 8 taon, kinumbinsi kong sarili ko na hindi lang sila marunong humawak ng pera, na wala silang magagawa, na kailangan nila ako. Akala ko ako ang tagapagligtas. Pero habang tinitignan ng mga mukha nila, ang pagkamuhi sa mga mata ni Miguel, ang kasiyahan kay Daddy, ang kawalan ng pakialam ni Mama, napagtanto ko na hindi ako ang tagapagligtas. Ako ang alipin. Hindi nila ako mahal. Mahal nila ang pamumuhay na ibinibigay ko. Pero kinasusuklaman nila ang katotohanan na nanggagaling ito sa akin. Kailangan nila akong ipahiya para gumaan ang pakiramdam nila sa pagkuha ng pera ko. Ang pag-ground sa akin ay hindi parusa. Ito ay pagpapakita ng kapangyarihan. Gusto nilang ipaalala sa akin na kahit magkano pa ang ibayad ko, ako pa rin ang bata at sila ang mga amo. Nag-init ang mukha ko, hindi sa hiya, kundi sa isang malamig at malinaw na galit. Nawala ang ulap sa utak ko. Nakita ko ang kwarto kung ano talaga ito. Isang sep para sa isang dula na ayaw ko ng salihan. Hindi ako sumigaw pabalik. Hindi ako umiyak. Hindi ko inilista ang libu-libong piso na inilipat ko sa mga account nila ngayong buwan. Tumayo lang ako. Sige, may na akong sabi. Kumurap si Miguel, nalilito sa bigla akong pagsuko. Sige, ano? Sige, ulit ko. Pupunta ako sa kwarto ko. Tumawa ulit si Daddy. Kita mo na, kailangan lang yan ng kamay na bakal. Magaling, anak. At yung papel? Tanong ni Miguel. Tinatapik ang folder. Pag-isipan ko, pagsisinungaling ko, kailangan ko munang magpalamig ng ulo. Hanggang umaga lang ang palugit mo, Sofia. Banta ni Miguel, itinatayo ang upuan niya. Kapag wala yung pirma sa almusal, ipuputol ko ang wifi. Tignan natin kung paano mo gagawin ang maliit mong IT job nang walang internet. Ang irony ay napakalalim. Halos masugatan ako. Ipuputol niya ang internet na binabayaran ko para pigilan akong gawin ang trabaho na nagbabayad para sa internet. Naiintindihan ko, sabi ko. Tumalikod ako at lumabas ng dining room. Rinig ko pa silang nag-uusap habang umaakyat ako ng hagdan. Bibigay din yan, sabi ni Tiffany. Lagi siyang bumibigay. Desperada siyang magustuhan natin. Alam ko, sagot ni Miguel. Puno ng itik ang bibig. Mahina siya. Pagdating ko sa tuktok ng hagdan, dumiretso ako sa kwarto ko. Ito ang pinakamaliit na kwarto sa bahay, ang dating nursery. Sinara ko ang pinto at nilock ito. Hindi ko binuksan ang ilaw. Hindi ako nag-iiyak sa kama. Dumiretso ako sa closet ko. Hindi ako naglabas ng maleta. Inilabas ko ang secure server bag ko. Hindi ako nag-i-impact ng damit. Kaya kong bumili ng damit. Ini-impact ko ang buhay ko. Kinuha ko ang encrypted hard drives, ang physical security keys, at ang folder na naglalaman ng birth certificate at passport ko. Kinuha ko ang naka-frame na litrato ng lola ko, ang nag-iisang tao sa pamilyang ito na totoong nagmahal sa akin, at binalot ito sa t-shirt. Tinignan ko ang rilo ko. 4:45 ng gabi. Umupo ako sa desk ko at binuksan ang laptop. Hindi ito ang mabagal na Dell na akala nila igamit ko. Ito ay custom-built machine na nagkakahalaga ng 250,000 piso
na may satellite uplink capabilities. Naglogin ako sa family banking portal. Gusto niyo akong i-ground? Bulo ko sa walang laman na kwarto. Sige, tignan natin kung paano kayo lumipad ng walang pakpak. Tahimik akong nagtrabaho ng 3 oras. Tumahimik ang bahay bandang 11:00. Rinig ko sina Miguel at Tiffany na pumasok sa master suite. Yung ipinarenovate ko para sa mga magulang ko, na inangkin ni Miguel nung nakaraang taon. Rinig ko ang hilik ni Daddy mula sa guest room. Sa ganap na 1:47 ng madaling araw, handa na ako. Sa screen ko ay ang dashboard na binuo ko taon na ang nakararaan para pamahalaan ang family office, gaya ng tawag ko dito pabiro. Konektado ito sa bawat automated payment, bawat credit card, bawat utility account, at bawat subscription service na nakadikit sa pangalang Walsh/Sarmiento o kung anuman ang apelido namin. Itinapat ko ang mouse sa Terminate All button. May maliit na bahagi sa akin ang nag-alinlangan. Ang boses ng munting batang babae na gusto lang maging proud ang daddy niya ay bumulong. Kapag ginawa mo ito, wala nang balikan. Kamumuhian ka nila habang buhay. Tapos naalala ko ang tawa ni Daddy. Naalala ko ang pagsigaw ni Miguel. Naalala ko ang ngisi ni Tiffany. Galit na sila sa'yo. Sagot ng boses ng matanda sa isip ko. Mahal lang nila ang gamit mo. Kinlik ko ang mouse. Nag-flash ng pula ang screen, tapos berde. Isa-isa, ang mga status lights sa dashboard ay nagbago mula sa active, papuntang canceled o suspended. Ang American Express Platinum Card, canceled. Ang auto-debit para sa mortgage ng bahay, tinigil. Ang lease payments para sa Range Rover ni Tiffany at Mercedes ni Daddy, binawi. Ang membership sa Manila Golf and Country Club, terminated. Ang kuryente, Meralco, tubig, Maynilad, gas, at high-speed fiber internet, nakaschedule na maputol sa katapusan ng billing cycle na sakto namang sa Lunes na. Isinara ko ang laptop at isinilid ito sa bag ko. Isang huling tingin ang ginawa ko sa kwarto. Iniwan ko ang cabinet na puno ng damit. Iniwan ko ang mga libro sa istante. Iniwan ko ang kama na maayos ang pagkakalagay ng kubrekama. Gusto kong makita nila kung gaano kaliit na bahagi ko ang talagang narito. Binuksan ko ang pinto ng kwarto at dahan-dahang lumabas sa hallway. Tumutunog ang sahig na kahoy, pero walang gumising. Epektibo ang alak. Bumaba ako sa grand staircase. Ang kamay ko ay dumadaos-dos sa hawakan na pinayarinisan ko 2 taon na ang nakararaan. Sa kusina, humuhuni ang dishwasher. Isa pang appliance na ako ang bumili. Ibinaba ko ang susi ng bahay sa Marble Island katabi mismo ng fruit bowl. Hindi ako nag-iwan ng sulat. Ang mga sulat ay para sa mga taong gustong mahanap o gustong masabi ang huling salita. Hindi ko kailangan ng huling salita. Ang pagkawala ko ay sapat na para maging maingay. Lumabas ako sa pintuan sa likod papunta sa malinsangang gabi. Ang mga kuliglig ay humuhuni. Isang nakakabinging koro sa katahimikan ng hardin. Nakaparada ang kotse ko sa driveway. Nakatago sa likod ng malaking puting SUV ni Tiffany. Ang kotse ko ay isang 2012 Honda Civic na may UP sa bumper sa likod at kumukupas na ang pintura. Ito lang ang tanging pag-aari ko na hindi nila sinubukang palitan o i-upgrade dahil kinahihiya nila ito. Pinapaparada nila ako sa likod para hindi makita ng mga kapitbahay. Mahal ko ang kotseng yun. Ito lang ang tanging totoo sa buong subdibisyong ito. Inihagis ko ang bag ko sa passenger seat at umupo sa harap ng manibela. Umandar ang makina ng tahimik. Hindi ko binuksan ang headlights hanggat hindi ako nakakalayo sa kalye. Nagmaneho ako palabas ng natutulog na exclusive village, lampas sa mga mansyon at matatandang puno ng acacia. Dinaanan ko ang security patrol car, serbisyong binabayaran ko rin, at kumaway ng bahagya. Hindi ako lalayo. Ang tunay kong tahanan, ang penthouse ko sa BGC, ay 12 minuto lang ang layo.
Pero habang pumapasok ako sa highway, tumatawid sa invisible na linya sa pagitan ng mundo nila at mundo ko, naramdaman ko ang pisikal na bigat na naalis sa mga balikat ko. Hindi ako grounded. Ako ay lumilipad na. Para maintindihan kung bakit ako nanatili ng 8 taon, kailangan ninyong maintindihan ang takot. Taong 2017 noon. 19 anyos ako. Sophomore sa kolehiyo na nag-aaral ng computer science bilang scholar. Umuwi ako para sa sem break at nadatnan kong madilim ang bahay. Hindi lang basta patay ilaw na dilim, kundi dilim na nakakaramdam ng kawalan. Nakita ko si Daddy sa kusina, nakaupo sa dilim, umiinom ng murang whiskey. Umiiyak siya. Hindi ko pa nakitang umiyak ang tatay ko kahit kailan. Siya ay taong bakal, tagapagtayo, tagabuhay. Ang makita siyang wasak ng ganoon ay nagpagunaw sa mundo ko. Wala na, Sofia, garal ganyang sabi. Lahat, ang negosyo, ang mga accounts, ang linya ng kredito, tumawag ang bangko. Kukunin na nila ang bahay sa susunod na linggo. Huli nang tinamaan ng recession ang negosyo ni Daddy sa construction supply. Pero matindi. Matagal na siyang nangungutang para magbayad ng utang, pinapanatili ang imahe, umaasang iikot ang merkado. Hindi ito umikot. Naalala ko ang panic na sumakop sa akin. Ang bahay na ito ang pagkakakilanlan namin. Ang pagiging Sarmiento ay nangangahulugan ng pagtira sa Forbes. Kung mawawala ito sa amin, sino na kami? Huwag kang mag-alala, Dad, sabi ko. Niyayakap ang nanginghinig niyang balikat. Gagawa tayo ng paraan. Wala ng paraan, humagulgol siya. Kailangan ko ng 300,000 piso para lang matigil ang foreclosure process. Wala akong kahit 30,000 piso. Bumalik ako sa dorm ko ng gabing iyon at tinitigan ang computer screen ko. Hindi lang ako estudyante. Magaling ako. Delikado pa nga. Mula pa noong 12 anyos ako, naglalaro na ako sa mga sulok ng internet. Alam ko ang tungkol sa bug bounties, mga programa kung saan nagbabayad ang malalaking tech companies sa mga hackers para hanapin ang mga kahinaan sa sistema nila. Nakahanap na ako ng ilan dati, pero hindi ko isinumiti dahil takot akong mapagalitan. Nang gabing iyon, mas matimbang ang takot sa bangko kaysa takot sa mga tech giants. Gumugol ako ng 48 oras na tuloy-tuloy sa pag-scan ng code ng isang major social media platform. Mahapdi na ang mga mata ko, namumulikat ang mga daliri, pero nahanap ko ito. Isang critical na kahinaan sa user data protection layer, isang pintuan sa likod na pwedeng mag-leak ng milyon-milyong accounts. Isinulat ko ang report. Itinago ang pagkakakilanlan ko sa alias na White Knight at isinumit ito. 3 araw ang lumipas, nakatanggap ako ng sagot. Na-verify nila ang bug. Ang bayad ay $15,000, nasa 700 at 50,000 piso noon. Inilipat ko agad ang 300,000 piso sa account ni Daddy. Sinabi ko sa kanya na naipon ko ito mula sa work-study job ko at ilang freelance tutoring. Isang katawa-tawang kasinungalingan. Walang kumikita ng ganong kalaking pera sa pagtututor. Pero hindi niya kinuwesto yon. Ayaw niyang malaman. Gusto lang niya ng pera. Himala ito, sabi niya. Pinupunasan ng mga mata. Napakabuti mong bata, Sofia. Ang papuring yon ang naging droga. Na-addict ako. Nang magsimula ako, hindi na ako makahinto. Naayos ng 300,000 piso ang agarang crisis. Pero ang butas sa pananalapi ng pamilya ay walang hanggan. Ang mortgage ay 240,000 piso kada buwan. Ang mga bills sa kuryente ay astronomical. At masyadong mataas ang pride ni Daddy para kumuha ng regular na trabaho. Patuloy siyang sumusubok maglunsad ng mga consulting ventures na wala namang patutunguhan. Kaya patuloy akong nag-hack. Lumipat ako mula sa social media sites papunta sa banking infrastructure.
Laging nasa gray hat zone. Legal na malabo pero moral na makatarungan. Naging multo ako sa makina. Sa oras na ako'y 20 anyos na, kumikita na ako ng 1,000,000 piso kada buwan. Binayaran ko ang mortgage, binayaran ko ang mga kotse. Nang kailanganing palitan ng bubong, biglang may lumitaw na 1.4 milyong piso sa account ng contractor. Hindi nagtanong si Daddy. Hindi nagtanong si Mama. Nagkaroon sila ng mag-inhawang pagkabulag. Kung hindi sila magtatanong, hindi nila kailangang aminin na ang 19 na taong gulang nilang anak na babae ang bumubuhay sa pamilya. Pwede silang magpatuloy sa pagpapanggap na si Daddy ang patriarka at ako lang ang matulunging anak. Tumigil ako sa pag-aaral nung junior year ko. Sinabi ko sa kanila na nakakuha ako ng full-time job sa remote IT support para sa isang Fortune 500 company. Maganda yan anak, sabi ni Mama. May dental benefits ba? Hindi niya tinanong ang sweldo. Hindi niya tinanong kung bakit nasa bahay ako buong araw. Sa katotohanan, narehistro ko na ang Aegis Dynamics. Hindi na lang ako naghahanap ng bugs. Gumagawa na ako ng mga kalasag. Bumuo ako ng algorithm na kayang hulaan ang cyber attacks bago pa mangyari. Kinuha ko ang una kong empleyado, si Dex, isang napakatalinong network engineer na nakilala ko sa forum. Nagtrabaho kami sa isang shared workspace sa Makati. Kailangan mo nang sabihin sa kanila, Sofia, sabi sa akin ni Dex isang araw habang pinapanood akong bayaran ang credit card bill ng mga magulang ko. Nagpapatayo ka ng imperyo, pero tinatrato ka nila na parang empleyado ng repair shop. Hindi pwede, sagot ko. Kung sasabihin kong may milyon-milyon ako, gagastusin lang nila ang milyon-milyon. Kung iisipin nilang disenteng sweldo lang ang meron ako, ilimitahan nila ang gastos nila. Napaka-inosente ko. Hindi nila nilimitahan ang gastos nila. Naghintay lang sila ng dahilan para gumastos palalo. Tapos dumating si Tiffany. 4 na taon na ang nakararaan, nakilala siya ni Miguel sa isang bar. Isa siyang lifestyle influencer na may 5,000 followers at panlasa sa champagne, kahit pang beer lang ang budget. Nang makita niya ang aming bahay, nakakita siya ng background para sa content niya. Nakakita siya ng minahan ng ginto. 6 na buwan nang lumipas, engaged na sila. Gusto ni Tiffany ng destination wedding sa Amanpulo. Ang halaga? 4.5 milyong piso. Hindi natin kaya yan, bulong ni Daddy sa akin sa kusina. Pero hindi tayo pwedeng humindi. Nakakahiya. Binayaran ko ito. Sinabi ko sa kanila na nakakuha ako ng performance bonus sa trabaho. Little sis coming through again, ngisi ni Miguel. Tinatapik ako sa likod. Hindi siya nagpasalamat. Tinanggap lang niya ito bilang karapatan niya. Pagkatapos ng kasal, lalong lumala. Kailangan ni Tiffany ng bagong kotse dahil hindi bagay sa brand niya ang lumang sedan. Binili ko ang Range Rover. Tapos dumating ang mga bakasyon, ang country club dues, ang designer handbags. Pinapanood ko silang mag-post ng mga litrato ng mga ito. Tinatag na #blessed, #hardwork, #familywealth. Nakaramdam ako ng sakit sa sikmura ko. Hindi ko na binibili ang kaligtasan nila. Pinupunduhan ko ang ilusyon nila. Nagbabayad ako para mahalin nila ako. Pero habang nagbabayad ako, lalo silang nawawalan ng respeto sa akin. Naging kasangkapan na lang ako. Hindi ka nagpapasalamat sa toaster mo dahil nag-toast ito ng tinapay. Inaasahan mo lang na gumana ito. At kapag hindi gumana, hinahampas mo. Habang abala ang pamilya ko sa paglalaro ng bahay-bahayan sa exclusive subdivision, nagtatayo naman ako ng higante sa totoong mundo. Ang Aegis Dynamics ay lumago mula sa 2 tao papunta sa isang global leader sa cybersecurity. Okupado namin ang 3 pinakamataas na palapag ng pinakamataas na tower sa BGC. Meron akong 150 empleyado,
kontrata sa Department of Defense, at valuation na papalapit na sa unicorn status. $1 bilyong, mahigit 50 bilyong piso. Ang buhay ko ay pag-aaral sa schizophrenia. Alas 8 ng umaga, idinadrive ko ang UP kong Honda Civic sa parking garage, 3 kanto ang layo sa opisina ko. Paparada ako sa lower level, magsusuot ng oversized sunglasses at maglalakad papunta sa building ko. Sasakay ako sa private elevator papuntang penthouse suite. Doon, ako si Ms. Sarmiento. Nagmamando ako sa mga kwartong puno ng mga veteranong ehekutibo. Gumagawa ako ng mga desisyon na nagpapagalaw sa stock markets. Ang abogado ko, si Ate Von, isang lalaking kinatatakutan ng karamihan sa mga West, ay nagsusulat kapag nagsasalita ako. Nakakatukso ang acquisition offer mula sa Oracle, sabi ni Ate Von noong nakaraang linggo. Pero mas mahalaga ka pa, Sofia. Ang IP mo ang gold standard. Alam ko, sagot ko. Pumipirma sa dokumento na nag-o-authorize ng 250 milyong piso R&D expansion. We hold. Alas 6 ng gabi, babaliktarin ko ang transformasyon. Huhubarin ko ang blazer, isusuot ang hoodie, idadrive ang Civic pabalik sa subdibisyon at papasok sa bahay kung saan tinatrato ako na parang tangang bata. Sofia, mabagal na naman ang wifi. Reklamo ni Tiffany nang hindi tumitingin. Nakalimutan mo bang bayaran ng bill? I-check ko ang router, sasabihin ko, sunod-sunuran at tahimik. Akala ni Dex, ang business partner ko, ay baliw na ako. Bakit mo ginagawa yan? Tanong niya palagi. Kaya mong bilhin ang bahay na yon ng 10 beses. Pwede mo silang palayasin. Bakit mo hinahayaan na tratuin ka nilang parang katulong? Dahil ito lang ang pamilyang meron ako, pag-amin ko. At kung malalaman nila ang totoo, hindi nila ako mamahalin. Mamahalin lang nila ang pera. At least ngayon, alam ko kung saan ako lulugar. Pero mali ako. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Akala ko tolerated ako. Hindi ko alam na tinatarget na pala ako. Nagsimula ang pagtataksil 1 taon na ang nakararaan. Nagbabalat kayo bilang bonding ng magkapatid. Nasisante si Miguel sa pangatlo niyang trabaho sa sales. Lumapit siya sa akin. Nagpapakumbaba sa unang pagkakataon. Sofia, sabi niya, nakaupo sa gilid ng kama ko. May idea ako. Mainit ang cybersecurity ngayon. Gusto kong magsimula ng kumpanya, pero hindi ko alam ang tech. Pwede mo ba akong turuan? Na-touch ako. Sa unang pagkakataon, humihingi ang kuya ko ng expertise ko, hindi ng pitaka ko. 3 weekend ko siyang tinuruan. Ipinaliwanag ko ang basics ng firewall architecture. Tumango siya, nagsulat, at mukhang interesado talaga. Kailangan ko ng demo, sabi niya sa huli. Isang bagay na maipapakita sa investors. Proof of concept lang. Dapat humindi ako, pero gusto ko siyang magtagumpay. Gusto kong magkaroon siya ng sariling bagay para tumigil na siya sa pagiging linta sa akin. Kaya sumulat ako ng module. Isa itong simpleng bersyon ng Sentinel Protocol, ang core engine ng Aegis. Inalis ko ang enterprise features, pero ang kernel ay proprietary code ko pa rin. Heto, sabi ko, inaabot ang flash drive. Ipapakita nito kung paano gumagana ang packet filtration. Pero Miguel, pang demo lang to. Hindi mo pwedeng ibenta. IP ko to. Siyempre, pangako niya. Pang show lang. Nagsinumaling siya. Kinuha niya ang code na yon, kumuha ng murang freelance developer para lagyan ng magandang dashboard at tinawag itong Ironclad System. Nag-incorporate siya ng kumpanya. Nagsimula siyang mag-pitch sa mga venture capitalists. Hindi siya gumawa ng produkto. Gumawa siya ng palamute sa ibabaw ng pundasyon ko. Hindi ko alam na ibinebenta niya ito hanggang noong nakaraang linggo. Yun ang araw na pumasok si Dex sa opisina ko. Maputla ang muka. Kailangan mong makita ito, sabi ni Dex. Ibinabagsak ang makapal na dokumento sa glass desk ko. Isa itong confidential due diligence report mula sa isang venture capital firm sa Singapore. May kaibigan doon si Dex
na nag-leak nito sa kanya dahil kahina-hinalang pamilyar ang tech. Binuklat ko ang mga pahina. Nandoon. Ang pitch ng kumpanya ni Miguel. Sinasabi niyang naimbento niya ang isang novel AI-driven encryption layer. Bumaling ako sa pahina, 47 ng technical analysis. Sinuri ng technical team ng VC ang code repository na ibinigay ni Miguel. Warning, ang core kernel ay naglalaman ng cryptographic signatures na tumutugma sa Sentinel architecture na nauugnay sa Aegis Dynamics. Malabo ang pagmamay-ari. Recommended action. Kumuha ng full IP assignment at waiver mula sa original na may akda bago magpundo. Tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi lang ginamit ni Miguel ang code ko para sa demo. Ibinibenta niya ito. Nangangalap siya ng 4.5 billion pesos based sa imbensyon ko at sinasabi niyang siya ang nagsulat nito. Hindi tanga ang mga investors. Nakita nila ang digital fingerprints. Alam nilang hindi si Miguel ang nagsulat. Kaya pala nila hinii ang pirma. Kailangan nilang linisin ang crime scene bago sila maglabas ng check. Sinusubukan niyang nakawin ng kumpanya, Sofia, mahinang sabi ni Dex. Kung pipirma ka ng waiver, pwede niya tayong idemanda sa paggamit ng code na ikaw ang nagsulat. Pwede niyang wasakin ang Aegis. Sumandal ako sa upuan ko, nakatingin sa kisame. Ang pagtataksil ay napakabuo, napakalalim, nakakapigil hininga. Hindi lang siya humihingi ng pera ngayon. Hinihiling niya sa akin, nagilitan ko ang sarili kong leeg para magamit niya ang dugo ko bilang scarf. Tawagin mo si Ate Von, sabi ko kay Dex. Maganda tayo. Sa loob ng 3 linggo, naghintay ako. Alam kong darating ang request. Alam kong susubukan niyang papirmahan sa akin ang kung ano. Hindi ko lang alam na gagawin niya ito sa isang hapunan ng itik, kasama ang mga magulang ko na pumapalakpak sa kanya. At siguradong hindi ko inasahan na igaground niya ako dahil sa pagtanggi. Ang sumusunod na kwento ay mula sa mga legal depositions at security logs na nakuha pagkatapos ng pangyayari. Ang Sabado ng umaga sa bahay ng mga Sarmiento ay karaniwang nagsisimula ng 10:00. Pero ngayon Sabado, gising na si Miguel ng 8:00. Galit na galit siya. Gumagana pa ang wifi. Hindi ko pa pinuputol. Gusto ko, perpekto ang timing. Pero hindi pa siya nakakatanggap ng email notification na pinirmahan ko na ang dokumento. Padabog siyang umakyat sa kwarto ko. Sinipa niya ang pinto. Sofia, buksan mo to. Hindi ako nakikipagbiruan. Sinipa niya ulit ng mas malakas. Nabiyak ang hamba ng pinto. Nang walang sumagot, binunggo niya ang pinto gamit ang balikat at bumukas ito. Inasahan niyang makikita akong umiiyak sa kama o nagmumukmok sa computer. Sa halip, nakatagpo siya ng kawalan. Malinis ang kwarto. Walang sapin ang kama. Bukas ang pinto ng closet. Nagpapakita ng mga walang laman na hanger. Walang laman ang desk. Walang computer. Walang drives. Walang papel. Ano ang... bulong ni Miguel. Tumakbo siya pababa. Ma! Dad! Wala siya! Nasa kusina sila. Nagtitimpla ng kape si Mama. Sinong wala? Si Sofia. Siguro pumunta sa tindahan. Mabalik din yon. Wala ang mga gamit niya, Ma. Ang computer niya, ang mga damit niya. Bago pa nila maproseso ito, tumunog ang doorbell. Hindi kaibigan. Si Ate Von. Si Von ay may taas na 6 na talampakan at 3 pulgada. Nagsusuot siya ng mga suit na mas mahal pa sa kotse ni Miguel. Hindi siya namangiti. Binuksan ni Daddy ang pinto. Anong kailangan nila? Ricardo Sarmiento? Tanong ni Ate Von. Ang boses ay parang graba. Ako si Von Sterling. Kinakatawan ko si Miss Sofia Sarmiento. Kinakatawan? Kinabahan na tumawa si Dad. May gulo ba siya? Nakabangga ba siya? Pumasok si Von sa foyer nang hindi inaimbita. Binuksan niya ang briefcase at naglabas ng makapal na tumpok ng papel. Kinuha ako ni Miss Sarmiento para asikasuhin ang paghihiwalay ng kanyang mga asset mula sa sambahayang ito. Effective immediately.
Tumakbo si Miguel papunta sa hall. Ano to? Nasaan siya? Sabihin mo sa kanya na umuwi na at pirmahan ng mga papel. Hinarap ni Von si Miguel. Tinignan niya ito na parang mansa sa carpet. Mr. Miguel Sarmiento, sabi ni Von. May hawak akong cease and desist order tungkol sa hindi autorisadong paggamit ng intellectual property ng Aegis Dynamics. Inabisuhan na rin namin ang inyong mga prospective investors na ang Ironclad Code ay nakaw na pag-aari. Patay na ang funding round. Kung susubukan mong gamitin, ibenta o baguhin ang code na yan muli, magsasampa kami ng kasong federal para sa corporate espionage. Namutla si Miguel. Ano? Aegis Dynamics? Bilyong pisong kumpanya yan. Sa IT support, nagtatrabaho si Sofia. Si Sofia ay ang Aegis Dynamics. Malamig na pagtatama ni Von. Siya ang founder at majority shareholder. At ikaw, sir, ay nasa malaking gulo. Ang realisasyon ay hindi tumama sa kanila ng sabay-sabay. Dumating ito sa mga alon ng kilabot. Founder, bulong ni Mama. Pero Hondang minamaneho niya, mas gusto niya ng privacy, sabi ni Von. Privacy na hindi na niya kailangan mayon. Inabutan niya si Daddy ng isa pang envelope. Ito ay notice ng agarang pagtatapos ng lahat ng voluntaryong suportang pinansyal. Simula 3:00 ng madaling araw kanina, itinigil na ni Miss Sarmiento ang lahat ng bayad na may kinalaman sa ari-aring ito at sa mga nakatira dito. Hindi niyo pwedeng gawin yan, tili ni Tiffany mula sa hagdan. May bills kami. Due na ang mortgage sa katapusan. Kung gayon iminumungkahi kong humanap kayo ng paraan para bayaran yan, sabi ni Von. Magandang araw. Lumabas siya. Ang totoong panic ay nagsimula nung Lunes ng umaga. 9:00 ng umaga, namatay ang mga ilaw sa bahay. Umungol ang air conditioning at namatay. Ang katahimikan ay bigla at nakakasakal. Check niyo ang breaker! Sigaw ni Daddy. Chinek ni Miguel ang phone niya para tawagan ang Meralco. Wala akong signal, sabi niya, pinipindot ang screen. Naka-off ang beta ko. Ako rin, iyak ni Tiffany. Nagtipon sila sa sala, pinagpapawisan sa tumataas na init. Sinubukan ni Daddy gamitin ang landline. Dead tone. Tiniming ko ng perpekto. Ang family plan para sa mga cellphones ay nakapangalan sa akin. Inireport kong nawawala ang mga devices at ipina-cancel ang mga linya. Ang account sa kuryente ay nasa pangalan ko. Nag-order ako ng disconnect. Nagmaneho si Miguel sa isang coffee shop para makasagap ng wifi. Sinubukan niyang mag-login sa bank account para bayaran ng kuryente. Access denied. Sinubukan niya ang credit cards. Card cancelled. Tumawag siya sa bangko. Sinabi sa kanya na dahil inalis na ng primary account holder, ako, ang authorization, ang mga joint accounts ay frozen habang naghihintay ng audit. At dahil ang mga credit cards ay supplementary cards sa account ko, void na ang mga ito. Wala silang access sa cash, wala silang credit, at wala silang income. Nakaupo ako sa opisina ko. Pinapanood ang logs sa screen ko. Nakita ko ang mga failed login attempts. Nakita ko ang mga desperadong pings. Tapos na, sabi ko kay Dek. Anong pakiramdam? Tanong niya. Parang nakakahinga na ako sa wakas, sabi ko. Miraculous, ang araw na opisyal na nalaman ng buong subdibisyon. Sa Forbes, ang hitsura ay lahat-lahat. Ang makitaan ng tow truck ay iskandalo. Ang 2 tow trucks ay trahedya. Ang 3 ay komedya. Nagpadala ako ng 3 dahil ang leases sa mga sasakyan ay nakapangalan sa akin at nag-default ako sa payments sa pamamagitan ng pag-cancel sa mga ito. Voluntary kong tinawagan ng leasing company at sinabihang kolektahin ang kanilang ari-arian. 12:00 ng tanghali, isang flatbed truck ang umatras sa driveway. Tumakbo palabas si Tiffany, sumisigaw. Anong ginagawa niyo? Lumayo kayo sa Range Rover ko. Paperwork says repossession, ma'am, sabi ng driver. Kinakabit ang mga kadena. Hindi niyo pwedeng kunin yan. Nasa loob ang purse ko. Pwede niyong kunin ang purse, pero ang kotse, sasama sa amin. Habang humahagulgol siya sa damuhan,
Yakap ang kanyang Louis Vuitton bag, dumating ang pangalawang truck para sa Mercedes ni Daddy. Ang mga kapitbahay ay sumisilip sa kanilang mga kurtina. Ang iba ay matapang na nakatayo sa kanilang mga balkonahe, nanonood ng palabas. Si Mrs. Tiongson sa kabilang bahay ay talagang Vine video ito sa kanyang iPad. Sinubukan ni Miguel na harangan ng driveway gamit ang katawan niya. Mali ito. Binabayaran ito ng kapatid ko. Tawagan niyo si Sofia Sarmiento. Tinawagan na namin, sabi ng driver. Siya ang nag-authorize ng pickup. Iyon ang punyal. Hindi ito pagkakamali. Ito ay desisyon. Pero ang pinakamasakit na dagok ay dumating kay Miguel ng personal. Ang mga investors niya, matapos matanggap ang sulat ni Ate Von, ay hindi lang binawi ang funding. Humingi sila ng audit sa seed money na naibigay na nila. Perang ginastos na niya sa marketing, aka dinners at trips. Nagbabanta silang idemanda siya ng fraud. Nakaupo siya sa hagdanan sa harap ng bahay. Pinapanood ang paglayo ng mga kotse. Ang ulo niya ay nakasubsob sa mga kamay. Wasak na siya. Ang reputasyon niya sa startup scene ay sunog na. Hindi na siya ang wunderkind. Siya na ang magnanakaw na nahuli. Wala akong pinanood dito. Hindi ko na kailangang makita. Ina-update ako ni Ate Von via text. Asset secured. Vehicles in transit. House foreclosure proceedings initiated by the bank due to cross-default clauses. Salamat, Von. Pagdating ng Webes, ang katahimikan mula sa paning ko ay nagpapabaliw na sa kanila. May burner phone ako na ginagamit ko para sa family emergencies. Binuksan ko ito ng 10 minuto para lang makita ang 37 voicemails at 112 text messages. Pinakinggan ko ang una. Ito ay si Daddy. Sofia, anak, please. Sobra na ito. Nakaupo kami sa dilim. Panis na ang pagkain sa ref. Tumawag ka. Ang sunod ay kay Miguel. Akala mo matalino ka? Makukulong ka dahil dito. Hindi mo kami pwedeng basta putulan. Idedemanda kita. Tapos si Tiffany. Sofia, sorry sa comment ko tungkol sa dress. Seryoso? Pwede ba tayong mag-usap? May appointment ako at wala akong kotse. Tapos si Mama. Sofia, nag-uusap na ang mga kapitbahay. Nakakahiya. Bayaran mo na lang ang kuryente. Pwede nating pag-usapan ng kontrata mamaya. Hindi pa rin nila naiintindihan. Akala nila negosasyon ito. Akala nila naghihintay lang ako ng apology para buksan ulit ang gripo. Hindi nila naiintindihan na sira na ang gripo. Binunot na ang mga tubo. Nilason na ang balon. Hindi ako sumagot. Binlock ko ulit ang mga numero. Ginugol ko ang gabing iyon sa penthouse ko. Nabluto ako ng simpleng pasta dinner. Uminom ako ng alak na nagkakahalaga ng 1,000 piso at mas masarap ang lasa nito kaysa sa 10,000 piso na bote na iniinom ni Daddy. Sa unang pagkakataon sa adult life ko, hindi ako nag-aalala sa crisis nila. Hindi ako nagko-compute kung may sapat akong liquidity para bayaran ng utang sa sugal ni Miguel o ang shopping spree ni Tiffany. Nag-iisa ako at napakasarap sa pakiramdam. Ang katapusan ay dumating 30 araw ang lumipas. Dahil nag-trigger ako ng default event sa mortgage at dahil technically underwater na ang bahay dahil sa second mortgage na sikretong kinuha ni Daddy na binabayaran ko rin, mabilis na kumilos ang bangko. Ipinaliwanag ni Von na dahil sa acceleration clause, kailangan ng bayaran ang buong balanse agad. Siyempre, wala silang 100 milyong piso. Na-serve ang eviction notice. Hindi ako pumunta para panuurin silang umalis. Pero pumunta si Ate Von para siguraduhin wala silang dadalhin na pag-aari ng estate o mga gamit na personal kong binili at may resibo ako. Na halos lahat naman. Ayon kay Von, nakakaawang eksena raw. Hindi nila afford ang professional movers. Si Miguel at Daddy ang nabubuhat ng mga kahon papunta sa inarkilang L300 van. Si Tiffany ay nakaupo sa harap ng van. Ayaw tumulong. Umiiyak sa likod ng sunglasses. Sinubukan ni Daddy na kunin ng malaking oil painting sa foyer. Isang antique na binili ko sa auction ng 700
at 50,000 piso. May yan, sabi ni Von sa kanya. Nasa pamilya na ito simula nung nagsimulang magsinungaling si Dad. Receipt dated August 2021. Paid by Sofia Sarmiento. Basa ni Von mula sa clipboard. Ibalik mo. Nanlumo si Dad. Ibinaba niya ang painting. Tumingin siya sa paligid ng walang laman na hallway. Nasaan siya? Tanong niya kay Von. May pakialam pa ba siya? Nagkaroon siya ng pakialam sa loob ng 8 taon, Mr. Sarmiento. Sagot ni Von. Binigyan niyo siya ng lahat ng dahilan para tumigil. Iniwan nila ang susi sa ilalim ng mat, eksakto kung saan ko iniwan ang akin. 6 na buwan na ang lumipas simula nung gabi niyon. Ang Manila ay maliit na mundo sa maraming paraan. Mabilis kumalat ang balita. Ang pamilya Sarmiento ng Forbes Park ay wala na. Sina Daddy at Mama ay nakatira sa isang 2 silid na apartment sa labas ng Metro Manila, malapit sa maingay na highway. Nakakuha ng trabaho si Daddy bilang greeter sa isang hardware store. Minimum wage. Nakatayo siya buong araw. Si Mama naman ay naglilinis ng mga bahay. Ang irony ay hindi nawala sa sinuman. Naglilinis siya para sa ilan sa mga babaeng kalaro niya dati ng mahjong. Nabalitaan kong sinasabi niya sa kanila na ginagawa niya ito para manatiling active. Pero alam ng lahat ang totoo. Hindi nagtagal sina Miguel at Tiffany. Sa sandaling naglaho ang pera, naglaho rin ang pag-ibig. Nag-file ng annulment si Tiffany 2 linggo matapos ang eviction. Bumalik siya sa mga magulang niya sa probinsya. Masama ang lagay ni Miguel. Idinimanda siya ng investors for fraud. Naiwasan niya ang kulungan sa pamamagitan ng plea bargain, pero may criminal record na siya at napakalaking utang. Nagtatrabaho siya ngayon sa isang car wash. Tungkol naman sa akin, gamit ko pa rin ang Honda Civic ko. Pero ngayon, idinadrive ko na ito sa tahanang talagang akin. Hindi ko sila kinakausap. Kahit isang salita. Nakita ko si Mama minsan ng nakaraang linggo. Nasa grocery store ako. Yung regular lang, hindi yung high-end organic market na pinipilit niya akong pagbilhan dati. Bumibili ako ng mansanas. Pagliko ko, nandun siya. Mukha siyang matanda. Hindi na kulay ang buhok niya. Lumalabas ng uban. Nakasuot siya ng kupas na t-shirt. Nakita niya ako. Nanigas siya. Sa isang saglit, akala ko sisigaw siya o tatalikod. Sa halip, napuno ng luha ang mga mata niya. Humakbang siya palapit sa akin. Sofia, bulong niya. Hindi ako gumalaw. Pinanood ko lang siya. Namimiss ka namin, sabi niya. Nahihirapan kami, anak. Masakit ang likod ng daddy mo. Si Miguel, mahirap ang buhay. Naghintay siya na mag-alok ako. Naghintay siya na ilabas ko ang checkbook. Ang lumang programming. Ikinalulungkot kong marinig yan, magalang kong sabi. Yun lang? Humagulgol siya ng mahina. Pamilya mo kami. Paano mo natitiis na maging ganito kalamig? Napakarami mong meron at wala kamin kahit ano. Nawala ang buhay namin, Sofia. Tinignan ko ang babaeng ito na umalis nung ginround ako ng kuya ko. Hindi niya nawala ang buhay niyo, ma. Sabi ko, ang boses ko ay matatag at kalmado. Nawala lang sa inyo ang buhay ko. Binilhan ko kayo ng ilusyon sa loob ng walang taon. Ngayon, namumuhay na lang kayo sa buhay na talagang pinagtrabahuhan niyo. Itinalikod ko ang cart ko at naglakad palayo. Sofia! Tawag niya. Sofia, parang awa mo na. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Hindi ako lumingon. Isinusulat ko ito mula sa opisina ko sa ika-48 palapag. Palubog na ang araw sa Manila Bay. Ginagawang ginto ang tubig. Pumirma ako ng bagong kontrata ngayong araw. Isang partnership sa isang European defense firm. Sisiguraduhin ito na mang-inibabaw ang Aegis Dynamics sa merkado sa susunod na dekada. Tinignan ko ang signature line. Sofia Sarmiento. Ang pirmang iyon ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at pag-aari ko ito. Hindi kay Miguel. Hindi sa family legacy. Sa akin. Minsan sa katahimikan ng gabi, iniisip ko kung naging masyado ba akong malupit. Iniisip ko
Kung dapat ba ay tumanggi na lang akong pumirma at iniwan na lang sa ganoon. Kailangan ko bang sunugin ang lahat? Tapos naalala ko ang folder na dumudulas sa mesa. Naalala ko ang tawanan. Naalala ko ang pakiramdam na maging maliit sa kwartong puno ng mga taong dapat sana ay napaparamdam sa akin na malaki ako. Gusto nila akong i-ground? Pues, grounded na ako. Grounded ako sa realidad. Grounded ako sa sarili kong halaga. At hindi ko nahahayaan ang sinuman na lumipad gamit ang mga pakpak ko. Paglingon sa mga guho ng dati kong pamilya, minsan napapaisip ako, masyado ba akong naging marahas? Deserve ba nilang mawala ang lahat dahil lang sa isang kontrata? O naghihintay lang ba ako ng dahilan para tuluyan ng putulin ng tali? Kayo na ang humusga.